Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay February 8, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Canon. Paano malaman ang plano ng Diyos? And ang scripture po natin ngayong araw ay Isaiah 40 verse 8. Sabi po dito, "The grass withers and the flowers falls, but the word of God endures forever." Sa Tagalog naman po, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang mga salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. And teaching number 1, the divine author has perceive His words. So, kasi po yung canon, ito po yung pinagkahiwalay-hiwalay na mga books ng Bible. So, dati po magkakahiwalay daw po yung books ng Bible and pinagsama-sama lang daw po ito at preserve ng ating mga apostles. And sabi po dito na the divine author has received His word. Yan po. So, yung mga nagbigay po ng mga salita ng Diyos ay preserve po sila or meron silang spiritual na divine author para po masulat nila yung word of God. And teaching number 2, the church recognize God's word. Sabi naman po dito na ang mga churches daw po, nare-recognize nila kung ito ba ay salita ng Diyos. Kaya po, na-recognize nila yung mga yung iba't ibang books na nakakalat sa iba't ibang churches na dapat is yung standard ng book na yon is apostolic origin. Like, dapat tanggap ng mga lahat ng apostles yun and doctrina consistency. Yan, doctrinal consistency lang. Ayan po, pati ang universal acceptance na lahat ng churches or iglesia ay tanggap din yung book na yun bago yun maging isang katanggap-tanggap na God's word. And teaching number 3 is the word of God has been preserved until now. Sabi naman po dito na yung salita ng Diyos ay simula nga po nahanap nila yun, na-preserve na po yun hanggang ngayon at nababasa po natin yun hanggang ngayon dahil ito pong Bible na to is napaka-importante po sa atin. And maganda po na na-preserve natin talaga ang God's word. And application number 1, be confident that God has perceived His word. Sabi po dito na maging confident po tayo or magpasalamat po tayo na yung God's words is na-preserve siya para sa atin at para mas makilala rin po natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 2, read the Bible and know the heart of God. Yan nga po. So, pag nabasa po natin yung mga perceived words or yung mga God's words is pag nabasa rin po natin yung Bible, binabasa natin, is makikilala natin yung puso at makikilala natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 3, study God's words daily and diligently. Sabi naman po dito na pag-aralan po natin yung hindi lang po tayo yung nagbabasa, hindi lang po natin binabasa yung Bible, bagamat inaaral po natin ito araw-araw at diligently. And discussion, how does believing the God has received His word inspire us to study the Bible more? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na naniniwala po ako na ang ating Panginoong Diyos ay preserve yung mga salita niya para po ma-inspire tayo soon na ngayon na nagamit natin yung Bible, na-inspired tayo, nakakatulong to sa araw-araw na buhay natin, nakaka-motivation to para sa atin na na-inspire tayo na i-study rin natin ito at makilala natin ang ating Panginoong Diyos at nang mas pinakilala natin ang ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.